Maulan na araw mga kamars. So may bagyo nga pala ngayon. Pagkatapos nga naming mag-almusal ng anak ko ay nag-prepare naman ako ng pangtanghalian namin. So ang lulutuin ko ngayon ay gulay para sa aming tanghalian. Nagpe-prepare na nga ako nito para mamaya pagkatapos naman ito ay paliliguan ko naman ang aking anak. Nagugas muna ako ng mga sangka para sa paghahanda ng aming tanghalian. Uunahin ko munang hugasan itong mga gulay. Dahil after ko i-prepare ito ay mag-iinit muna ako ng tubig para makaligo na ang aking anak. So araw-araw nga ay ginagawa ko ito. Habang nagpe-prepare ako ng pagligo niya, ay ito naman siya nanonood ng TV at nagkukulit. So tapos na nga kaming mag-almusal kaya ang dungis-dungis niya na. Nagwalis muna ako dito sa loob ng aming bahay. Habang inaantay kong kumulo ang kanyang pangligo, inuna ko munang linisin yung mga kalat-kalat dahil si Ark ay nagtatatakbo na naman. So ito na yung mga prepare kong lulutuin ko. After naman yan, ang pangligo naman ni Ark ang aking piniprepare para simulan ko na ang pagligo sa kanya. So dinala ko na nga itong makulit dito sa CR para mapaliguan. Dahil mag-isa lang ako sa bahay, kami lang dalawa ng anak ko dahil nga malayo ang aming tatay. Ako lahat ang gumagawa ng gawaing bahay. Sa mga hindi pa nakakaalam ay si Fairer ang asawa ko at wala na rin akong mga magulang. At ang magulang naman ng asawa ko ay nasa probinsya naman. So bilang housewife at mag-isa lang sa bahay ay sobrang napakahirap. Lalo na kung toddler na yung mga anak, sobra na talagang kulit. Kaya after nitong pagligo nito ay magluluto pa ako para sa aming tanghalian. At dahil tapos ko na siyang paliguan, eto na ako sa pinakagusto kong part. Ang hinahalikan ko ang aking anak tuwing magbibihis kami at tuwang-tuwa naman siya. Pero sa totoo lang tuwing magbibihis kami niyan, ang dami pa naming seremonyas bago ko yan mabihisan. Kaya ang ginagawa ko sa kanya para hindi siya magkulit ay hinahalik-halikan ko at kinikilipi ko. At dahil tapos na nga akong bihisan si Ark, dito naman ako sa kusina at sisimulan ko na ang aming pangtanghalian. Sa araw-araw ko na pag-iisa dito sa aming bahay ay nasanay na lang din ako. Kasi nga inaabot pa ng 6 months ang aking asawa bago umuwi. Siguro naman ay hindi lang ako yung ganito. Siguro danas din ito ng ibang nanay na mag-isa lang sa bahay at OFW ang kanilang mga asawa. So ito nga, prepare ko na ang mga sahog na kailangan para sa aming gulay. So ito na rin yung pagkain ni Art, like kumakain na siya ng mga solid food. Pero syempre, minsan ay dinudurog ko rin ang kanyang mga pagkain upang hindi tumigas ang kanyang dumi. Nagsimula na nga akong mag-isa ng mga sangka para sa lulutuin kong gulay. At ito nga ang karne ng manok ay nahugasan ko na rin. After nga niyan ay ginisa ko na para masimulan ko na ang pagluluto at iniwan ko muna at hinayaang kumulo. After nga ng ilang minuto ay naluto na siya at ito naman sinunod ko na ang mga gulay. At pagkatapos ko ngang isa lang ang gulay ay naglinis muna ako dito sa aming lababo. Tuwing nagluluto talaga ako ay tinatapos ko munang linisin itong aking lababo dahil ayoko talaga ng makalat tuwing nagluluto ako. May iba kasing tao na hinahayaan mo na nilang makalat ang kanilang lababo after na nila magluto, tsaka nila ito liligpitin. Pero sa akin ay ayoko ng ganon dahil after ko talagang maisalang ang aking mga niluluto, ay dapat malinis ko na rin ang aking lababo. Ayoko kasing nag-iiwan ng kalat kapag natapos ko na lahat ng gawain ko. Tapos babalikan ko na naman dahil meron pa palang hindi ako nagagawa. Kaya tuwing nagluluto ako ay kapag kaya kong linisin, lilinisin ko talaga muna ang lababo habang nakasalang ang niluluto ko at ito na nga parang luto na. Chinecheck ko muna kung talagang okay na ba at magsasalang muna ako ng aming sinaing. So pagtapos kong malinis ang bigas ay sinalang ko na nga. Marahil nagtataka kayo kung bakit wala ako sa kusina. Hindi ko kasi pwedeng ipagsabay ang induction cooker at rice cooker sa isang outlet lamang. Dahil naranasan ko na to noon, sumabog ang induction cooker namin. At habang nagluluto ako ay nandito na nga ang aking anak at nanggugulo na naman. Mukhang inaantok na nga ito. Kaya dinadalian ko na ang aking pagtatrabaho para mapatulog ko na siya. Buti na lang ay patapos na itong niluluto ko. Kaya maya-maya ay patutulugin ko na ang aking anak. Wala talagang katapusan ang trabaho sa bahay ng isang nanay. Kaya sana tayong mga babae ay inaayos din tayo ng pagdadala ng ating mga asawa. Kasi hindi talaga biro ang pagiging isang ina. Kaya saludo ako sa mga nanay na nagsisikap katulad ko na kinakaya ang lahat para sa pamilya. See you on my next vlog!